One, two, three, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog, nakakaloka ang beauty ng Mama Sam ninyo. So yon, so kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong Sunday. Happy Sunday po sa inyo lahat. God bless you all. So ngayong araw na to ay paalala lang po, palaspas po. So sa mga hindi pa nakakasimba, sana makapagsimba kayo. So, para makapagpalaspas. Kung hindi nyo naman kaya pumunta na simbahan, pwede naman kayo magpasalamat sa inyong bahay. Magdasal lang kayo. Actually, guys, magpunta kayo ng simbahan or magdasal kayo sa bahay ninyo, okay yan. Gusto ng Diyos yan. So, basta magpasalamat lang kayo ng bonggang-bongga. So, yan! Huwag natin kalimutan dahil ang Holy Week ay isang sakripisyo ng ating Panginoon na si Jesus para sa ating mga kasalanan. So, sana huwag natin kakalimutan magnilay-nilay pagdating sa mga ganitong araw ng Holy Week. Diba? So, yon. So, good luck sa atin lahat, and then of course marami tayong chika ngayon na talaga namang pag-uusapan na magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga tatalakayin natin ngayon kasing init ng panahon, no, di ba? Kasi ang init talaga, ramdam mo talaga yung summer, kaya ang chika natin ngayon ay talagang mainit kasing init ng panahon. Kaya guys, huwag na natin patagalin ang ating mga chika. So kahapon nga ginawa nga yung Face of Humanity at nanalo nga ang bansang Brazil. And then kahapon din, pumutok din ang balita sa pagkakapanalo naman ng ating pambato na si Maria Gigante naman sa Miss Universal Women 2024. Pero ang tanong, bakit mas pinag-usapan pa yung kay Maria Gigante? O, syempre Philippines, so, di ba? So, syempre kapag nananalo talaga si Philippines, maingay talaga, lalo na sa ating bansa, syempre excited tayo lahat sa ating kandidata, lalo na pag nagwagi. Kaya mapag-uusapan talaga siya at puputok talaga siya ng bonggang-bongga sa social media. Kasi guys, una, syempre mas malaki talaga yung followers talaga ng Pilipinas pagdating sa mga beauty pageant, more than dito sa Brazil. So sa Brazil naman, yung ibang tao naman dyan, wala naman silang pakialam kung nanalo ba yung kandidata nila o hindi. Pero kasi, ang Pilipino kasi, we care. Di ba? So yun, kaya talagang kahit anong pageant yan, pag nanalo si Philippines, mapag-uusapan yan. Kaya naman, syempre, yung mga organization, talaga naman, gustong-gusto nila ang kandidata ng Pilipinas na ipanalo sa kanilang pageant. Kasi iingay yung pageant nila. Totoo naman yun. Bakit hindi iingay? Syempre, mapopromote sa social media, ipopost o nanalo sa ganitong pageant. So, publicity nila yon. But, naniniwala ako na nanalo si Maria Gigante dahil sa angking niyang ganda, galing at tapang sa pageant. So, yon, kaya nanalo ang Maria Gigante. Saka deserve niya, grabe ha. Ilang beses na siya lumalaban sa mga national pageant, hindi naman siya pinapanalo. So, at least dito yung na-appoint siya. Ito na yung pagkakataon talaga na sa journey niya ay maging bongga. So doon nga sa nagsasabi, Mama Sam, dapat talaga makuda talaga ipadala natin sa mga pageant. To be honest, hindi lang makuda, dapat total package. Katulad ni Maria Gigante, she's a total package. May styling, may beauty, may brain, and then may kaseksihan, and then nakikita yung pagka-Pilipina beauty, importante yon sa bawat kandidata. So, kahit sino naman pwede, basta nandoon na, alam mo yun, kung destiny niya manalo, bakit hindi, di ba? So, doon naman sa nagtatanong, Mama Sam, tingin mo, pwede ba dito si Pauline Amelax, tulad nga na sinabi ko kahapon? Yes. I think si Pauline pwede dito. I think kayang manalo ni Pauline Amelax. Saka, hindi lang yun, kahit si Alexi Brooks talaga, para, sabi ko nga si Alexi, parang universal woman. Oh, ganon! So, yan. And then, of course, para naman sa sumunod natin, chika, mga kandidata dito sa Binibining Pilipinas. So, ayan na nga. Kahapon nga, di ba, pumutok na kung sino yung mga
final submit ng application para maging kandidata ng Binibining Pilipinas. Kaya excited ang lahat dahil sino nga ba ang magiging bagong mga candidates dito sa Binibining Pilipinas? Actually, ang Binibining Pilipinas may dalawang corona na paglalabanan dito. Isa na nga dito ang international at Miss Globe. Pero isa sa mga paborito ko na talagang beauty queen. Ito, si Shenen Manzano. Isa sa mga nag-apply or nag-submit ng application para sa Binibining Pilipinas. Ang chika ko dito, I'm so excited. So nakita ko na talagang dalagang-dalaga na tong si Shenen Manzano. Kasi dati, naalala ko si Shenen, bata-bata pa yun na-interview ko to. Teen pa ang pinaglalabanan niya sa Miss World Philippines. Actually, piling ko sumali siya twice, kung hindi ako nagkakamali. Pero ngayon, finally, nandito na siya. So yun, natutuwa ng anak ko at ang ganda-ganda ng batang to. So I'm so excited, sana makuha niya ang corona ng Binibining Pilipinas International or Globe. So I'm so excited for Shanine. And then, ito din, si J. Apiasa, Mama Sam. Tingin mo, saan dapat isabak na pageant? So yun, paulit-ulit tayo kay CJ Apiasa. Siyempre, excited tayo na makapag-compete si CJ Apiasa sa isa pang pageant. At ito nga sa international pageant. Sabi ko nga, Miss Cosmo, pwedeng-pwede dito si CJ Apiasa. But pwedeng-pwede din siya sa Miss Grand. Kaya lang kasi kung Miss Grand, mag-a-appoint sa Miss Grand, I prepared Michelle Arceo. So mas gusto ko siya, sa totoo lang. Kasi syempre si Michelle Arceo, nakita natin na talagang grabe yung beauty, di ba? Saka talagang pack na pack. Pero ito ang mas pack na pack. Mga pambato natin sa international pageant galing sa The Miss Philippines. Ito nga ay si Althea para sa supranational at saka si Blessy para naman sa Miss Asia Pacific International. And then of course si Isabella ay para naman sa Miss Aura International at si Chantal para sa Miss Eco International. Mama, sa tingin mo, sino ang mag-uuwi sa kanila ng corona? To be honest, kaya naman nilang lahat. Kasi may ganda ang ino-offer ang mga pambato natin. Ang ganda nila, no? So talaga, para silang mga Binibining Pilipinas queen. Yung mga tipong may mga pa-post na gano'n. So, but mas gusto ko syempre si Althea. Mananiniwala ako kay Althea na kaya niya iuwi yung corona. Nagagandahan din ako kay Isabella kasi talagang may aura naman. Pero si Althea, maliit lang pala. But sabi ko nga yung beauty ni Althea, parang piling ko papalo talaga sa supranational. And then, of course, si Chantal Smith. Malay mo, di ba? Huwag mo isnabin ng beauty na meron ito dahil palabahan ng beauty ng isang Chantal Smith pagdating sa isang international pageant. And then, naniniwala ako na kaya niyang iuwi ang corona ng Miss tawag dito, Eco International 2024. So, I'm so excited to her. And then, para naman sa sumunod na chika, Samantha Panlilio, Mama Sam, tingin mo kung lalaban siya ng Miss Earth Philippines, manalo kaya siya? Si Samantha Panlilio, ang dating Miss Grand Philippines. Si Samantha, I think, yes, kaya niya. Kaya niyang manalo dito sa Miss Philippines kung sasali siya. Doon sa Miss Philippines talaga ha, yung Miss Earth. So, yon. Kasi parang feeling ko, si Samantha, matalino, tapos alam mo yon yung parang pag dito sa Miss Earth talagang mabibigay talaga sa kanya yung corona. At kasi ang Miss Earth kasi patas talaga sila sa lahat ng kandidata. Kung nakita nila na magaling to at pwedeng ipanalo to, ipapanalo nila ng bonggang-bongga. Ganon ang Miss Earth Philippines. And then parang feeling ko sa Samantha Panlilio, kung sasali to ng Miss Earth Philippines, ay nako, corona to, promise. Do you agree guys? Ako parang ayun yung nakikita ko sa kanya. Kasi magaling ang isang Samantha Panlilio ha, lalo na pagdating sa eksenahan, sa styling, talagang may ibubuga ang isang Samantha Panlilio at hindi lang yon, matalino. Kaya lang, ayun nga lang, pagdating kasi sa Miss Philippines, sa Miss Universe Philippines, parang feeling ko, hindi nabibigyan ng katarungan yung galing niya doon. But parang feeling ko sa Miss Earth Philippines, mabibigyan talaga siya ng bonggang-bonggang panalo talaga ang eksena. So, sana sumali si Samantha Panlilio sa Miss Earth. So, yon. So, I'm so excited kung sasali siya. And then, Vietnamese Beauty para naman sa Miss International at sa Miss World. Anong masasabi mo sa beauty ng dalawang kandidatang to? Magaganda naman ang mga Vietnamese. Talagang masasabi ko din na, ang class ng beauty nila. Pero kasi, syempre, sa
sa Miss International, parang feeling ko, isa sa mga tinitignan ng Miss International Organization ngayon, ang Vietnam. Kasi wala pang nananalong Vietnam, may nanalo ng Thailand, may nanalo ng Philippines, may nanalo ng ibang bansa galing sa Asia. Parang feeling ko Vietnam na lang talaga yung at lalo na kung ang corona ng 'di ba, parang galing yata to sa Vietnam. So, I think isa to sa mga titignan ng organization ng Miss International. Kaya lang, syempre, tignan natin kung ano yung may offer ng kandidata nila. Alam naman natin ang Miss International, hindi naman sila yung, alam mo yun, kung sino lang yung gusto nilang ipanalo yon. Talagang patas talaga ang laban sa Miss International. And then, parang feeling ko, yung kandidata nila, mas kakabugin ni Angelica Lopez, kasi alam mo naman si Angelica Lopez sobrang paghahanda ngayon at talaga naman grabe talaga nakikipagpukpukan ng bonggang-bongga. At alam mo naman si Angelica, ang goal niya is may uuwi ang corona ng Miss International sa ating bansa. So yung determinasyon niyang yun yung pinangahawakan ko. Kaya, ready Vietnam. Charot. So, yun. And then, para naman sa sumunod na chika, si Pauline Amelex at saka si Nicole Borromeo, Mama Sam, tingin mo saan sila pwede pang sumali na pageant? Si Nicole Borromeo, syempre pwede siya sa tawag dito, Binibining Pilipinas International at third runner-up sa Miss International, no? Pwede siya sa Miss Universe Philippines kung ibang atake yung gagawin niya kasi matalino din to. And then, pwede din siya sa Miss Earth. Pero kasi syempre hindi naman na siya pupunta ng Miss Earth kasi Binibining Pilipinas title holder na siya. So, kung may pupuntahan man siya, I think Miss World o kaya Miss Universe. And I think bagay siya sa Universe, di ba? Sa Miss World din. And then si Pauline Amelex, sa totoo lang, sabi ko nga Universal Woman. So, bagay na bagay daw si Pauline. And then, sa Miss World Philippines, so yon, isa din siya sa mga nakikita ko pang Miss World Beauty talaga. So, yon, ayun yung bagay sa dalawang girls na to. But ako, I wish na sana makalaban sila. But syempre yung ino-offer nila, first runner-up sa supranational, di ba? At saka third runner-up sa Miss International, di ang bongga. So, yan. And then, para sa sumunod natin, chika, Mama Sam, tingin mo, Taguig, may ibubuga ba sa laban sa Miss Universe Philippines? Oo naman, si Taguig isa sa mga talagang abangers for the crown. Kaya lang, ang ko lang kasi kay Taguig, syempre, sana makitaan pa natin siya ng yung tawag dito, yung maging masa ba? Kasi parang ang dating kasi kay Taguig, sobrang social na hindi mo maabot. So parang, ayun yung hinahanap ko sa kanya, yung kakagatin talaga ng masa yung istorya niya, kakagatin siya ng masa, gugustuhin siya ng masa, dahil yun yung importante. Kailangan talaga yung masa love ka din at nakaka-relate sila sa'yo. So yun, so ayun ang problema ko kay Taguig. Pero sa totoo lang, total package, nasa kanya lahat. Sobrang ganda, talino, height, body, beauty. Sabi ko nga, pag nilaban mo rin to sa Miss Universe, ewan ko na lang kung hindi mapansin yung beauty niya. Pero syempre, nag-aabang tayo ng transformation. Napaka-importante nun. Dahil kung hindi, maliligwak tayo sa Miss Universe. So, yan. And then, of course, pagdating naman kay Atisa Manalo at saka kay Miss Cainta, to be honest, pwede ba sila mag-last two standing? Oo, pwede. Kasi si Cainta, sa totoo lang, bilang kandidata dito sa Miss Universe Philippines, malakas yung radar niya sa pageant na to. Kumbaga parang isa siya sa mga titignan mo. Pero sabi ko nga, yung possibility, nandoon naman, kaya lang hindi ko nakikita na sobrang laki. But runners-up, yes, pwede talaga tong maging runners-up, but depende na sa ikot ng mundo kung paano niya ipapanalo yung competition. Kasi maraming mga malalakas maraming mga magagaling Andito din si Victoria Velasquez Vincent at saka si Alexi Brooks. Si Alexi, isa dito sa mga promising talaga na pwede din talagang manalo ng Miss Universe Philippines this year sa lakas ng hatak ng tao and then yung mga ipinapakita niya, materials, advocacy, talagang nandoon lumalaban. Kaya lang kasi si Victoria Velasquez Vincent, isa din to sa mga talagang nakikita mo na, kayang makipagbakbakan at makipagsabayan sa lahat. Sobrang nakakatakot din si Victoria Velasquez Vincent kasi ang lakas din talaga. Sobrang
iba talaga yung pinakita ni Victoria Velasquez Vincent ngayon. But sabi ko nga, pwede siyang malusutan ni Alexi Brooks anytime, di ba? And then si Atisa Manalo, isa sa mga nakikita natin na talagang ang lakas din ng laban, pero pwede din siya malusutan. Siyempre ni Taguig, ni Victoria Velasquez Vincent, or si Stacy. So sila yung nakikita kong top 5 candidates ko na nagko-compete ngayon na parang ang taas nung high level talaga sa competition na to for the March, di ba? For this time. Kasi sila yung nakita mo nagpa-perform eh. So, isa sila sa mga nakikita ko na talagang pwedeng mag-uwi ng corona. So, pwede kay Alexi Brooks ng Iloilo, pwede kay Stacy Gabriel ng Cainta Rizal, pwede din naman kay Taguig, kay si Chris McCary, and then pwede din naman si Atisa Manalo ng Quezon Province, and then pwede din naman talaga masabi mo din mapunta din yung corona kay Victoria Velasquez Vincent ng Bacoor. Bukod sa kanila, syempre nakikita ko din na yung potential din ng iba na talaga nakikita mo, oh my God, lumalaban din. So, hindi mo pa talaga masiguro pa talaga kung sino talaga makakapag-uwi ng corona. But for now, yung processing talaga going to get the crown ay nandoon. So, sila yung mga nakikita kong malakas for now. So, ikaw ba? Kanino ka ba nalalakasan? At sino sa tingin mo ang kakabog sa kanila ng bonggang-bongga? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yun guys, maraming salamat syempre sa inyong lahat sa walang sawang suporta na binibigay ninyo dito sa channel ko. Sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.